Hi guys! So today share ko sa inyo yung first 2 weeks ng IVF journey namin ni Hergy. So there's a constant monitoring of my follicle count. Tinitingnan nila doon kung marami ba akong follicle count kasi that's where they will be harvesting the egg cells. So in our case, pumunta kami doon regularly to check yung follicle ko kung lumalaki siya and dumadami ba, ganun. And then, first step namin, tinignan kung ready na ba ako for stimulation. So, binigyan nila kami ng hormones. Yan. Para mag-mature yung mga follicles. So, ini-inject namin yon every day ng alas 8 ng gabi. So, ang sakit nun, guys. Nung una, hindi pa siya masakit. Pero nung medyo tumatagal na siya, nung medyo tumitigas na yung puson ko, parang, sakit. Tapos parang nagkakapasa na yung both sides. Kasi salit-salit yun eh. Left, right, left, right. 2 to 3 inches below ng pusod ko. So, medyo masakit na siya nung tumatagal na. So, regularly pumupunta kami dun sa Centuria Medical Makati para i-check, i-ultrasound ako, para i-monitor yung size ng mga follicles ko. So, nagkaroon naman ng progress, lumalaki yung follicles, dumadami, and then merong mga maliliit na tinry namin na ipamature na palakihin hanggang sa naging satisfied na syempre sila dun sa number of follicles na nakikita sa akin. So, yung journey ko dun sa pag-inject ng hormones, hindi madali. Sobrang anxiety, depression malala, as in, stress, gano'n. As in, parang may PMS at times 10, gano'n. Ang it ng ulo mo, ang it ng katawan mo, tinatamad ka. Parang aburido ka talaga ng grabe. As in, gano'n. So, kaya lagi rin kami nag-aaway ni Hergy nung time na yun. Kasi nga, yun nga, sobrang init talaga ng ulo ko. And then, when they saw na okay naman na yung mga follicles ko, nagbigay na sila ng triggering shot. So, yung triggering shot naman na yun, nadagdagan na yung ini-inject namin. So, from isa, naging 2. Yung 2, ini-inject namin yun tuwing alas 3 naman. Tas yun yung sobrang hapde. Okay, yun yung sobrang hapde. Kasi yung una is Gonal F, and then yung pangalawa is Cetrotide, 1 vial per day. So, ang hapdi nun, guys. And then, si Hergy, gulat nga ako, buti marunong ka mag-inject, meron pa siyang pag-ganon, gano'n pa nga yung needle. Kasi nurse yung ate niya, so sabi niya, nanonood lang daw siya sa ate niya, kaya, okay, marunong ka pala. Tapos, nung mga 3 days before ng harvest, ayan, binigyan na kami ng mga triggering shots, may HCG, Decapeptyl ba? Hindi ko maalala. Hindi ko alam anong pronunciation nun, pero 3 yun. 3 na in-inject ko sa sarili ko. And then, day after that, morning, first thing in the morning ng Sunday is nag-urine test na ako for fertility test. Kung fertile na ba ako, kung yung ovulation ko ba is yan, nasa phase na kung saan yung inaabangan nila. So, yun, nag-positive naman yung fertility test natin. Kaso lang, ang nangyari, sobrang sakit talaga. As in, sobrang sakit. Grabe, hindi tolerable, guys. Hindi sa nag-iinarte, pero ang sakit talaga. Sobrang sakit ng puson ko. Sobrang sakit ng tumbong ko. Tapos hindi ako makalakad ng maayos. Sobrang nasusuka ako sa mga amoy. Amoy niya Hergy, pabango niya. Amoy, kahit kapabango ko na, nasusuka ako. Basta parang nakakasuka yung pakiramdam. Ganon. Pero yun nga, iba-iba kasi, case to case. Tinanong ko si Ayang sa Pamangarap, hindi naman daw siya ganun. Hindi siya nahirapan sa stimulation stage. Ako yung nahirapan sobra sa stimulation stage. Kasi, to the point na, hindi ako makalakad talaga. So, since ang layo ng Marikina to Makati, bumabiyahe kami ni Hergy madalas. Since Christmas rush, naabot kami mga 3 hours, 4 hours sa biyahe. So, sabi ko, sige, mag-check-in na lang tayo sa Gramercy. So, nag-check-in kami sa Gramercy. Doon na lang. Kaso nga lang, hindi ko talaga kaya itayo yung sarili ko. So, wheelchair na ako nun. Ganong level ng sakit yung nafe-feel ko. Hanggang sa ayun, the next day, morning, alas 10, nag-start na kinakabahan ako. So, nag-pray kami ni Hergy na yun nga, sana maraming ma-harvest para hindi masayang yung mga pagod namin kaka-inject nung nakaka-inject. Tsaka matagal namin pinagdasal to, diba? Like, long overdue na nga to. Dapat last year pa to. Pero ngayon, binigay ni Lord sa amin yung pagkakataon. And
So, pray kami ng pray ni Hergy. Isas kabado ako. Hanggang sa pumasok na ako sa operating room. Pagdating ko na operating room, nagpe-pray ulit ako na sana maraming ma-harvest ng mga healthy eggs from me and all, ganyan-ganyan. Tapos, di ko na namalayan. Nakatulog na ako. Tulog na ako. Tapos, ginagising na lang ako ng nurse. Ma'am, okay na po. Tapos na, ganun. So, nakuhaan na pala. Kasi sobrang sakit ng puson ko. Siyempre, kinayod-kayod yung mga follicles mo. Kinuhaan ng, ng mga eggs. So, ngayon, after 2 days, ayan, binigyan na nila yung results. And then, pinakita rin nila sa amin yung mga na-harvest na eggs. Sa video lang naman. So, sa akin, may na-harvest na... Wait, ito pakita ko sa inyo. Ayan siya, guys, 'di ba? Ganito pala itsura ng egg cells, 'di ba? Bilog na bilog din pala talaga siya. Mga talaga din siyang eggnog, para eggnog, ayan, no? So, ito yung update, guys, sa egg retrieval. So, from 36 follicles, yan, nakakuha sila sa 36 follicles. And nakakuha sa 29 na oocyte. 19 oocyte are MMI, or nag-mature siya. Tapos yung dalawa is immatured. Sabi niya, pero viable pa rin naman daw for fertilization. So, yung 6 oocyte or GV or completely immature, which is not suitable for fertilization because it lacks certain significant structures, as well as the remaining 2 oocyte DG or degenerative. As of today, we have 21 oocyte that are viable for fertilization. So, ito yung report natin, ayan, on December 16, 36 follicles, and then we have 29. So, ito yung breakdown. Yeah, ayan na sila, guys. So, pakita ko sa inyo yung video. Moving siya. Hindi ko alam exactly kung yan ba o yung bilog ba yun. I don't know. Pero, I think yung bilog yun, diba? Yan yung mga eggs. So, talagang perfect circular talaga siya, no? Ang cute. Ayan siya. And then, sa mga tanong, bakit ganun si Hergy walang contribution? Meron naman po siyang contribution. He is also on test right now. So, yun, ako talaga parang minarapat ko lang talaga na magkaroon ako ng mga ma-harvest sa akin ng mga eggs. Kasi, syempre, 33 years old na ako. So, alam mo yun, kailangan meron na ako at least mga nakatabi na mga healthy eggs. Kaya dun sa mga, ngayon, like, kunwari you're in 20s, you're 27, you're 28, ang talaga suggestion ng mga OB is kailangan, kung hindi pa kayo readyng mag-anak or magbuntis or mag-start ng family, is mag-freeze na kayo ng mga eggs nyo as early as that. Kasi pag tumanda na kayo, nag-30s and above na kayo, syempre, hindi na ganun ka-quality yung mga eggs nyo. Kaya, as much as possible, preserve nyo na yung mga young eggs, di ba? Yung mga healthy eggs nyo habang bata pa kayo. So, ako, late na nga ako, 33 na ako, tsaka pa ako nag-preserve, di ba? So, yun na. Si Hergy naman, let's see kung anong magiging progress. Pero definitely, syempre, gagawin natin ng paraan yan. And regarding sa sperm donor, yes, meron po silang sperm bank na mamimili kayo doon kung sino yung gusto nyo, ganyan. Para siyang Tinder. Tinder, naghanap ka na. Kasi naka-post naman din yung picture nila, pati yung picture nila nung bata sila, pati yung edad nila, kung may sakit ba sila, historical ng medical nila, pati sa family nila, pati mga baby pictures nila nandun lahat actually. So, may kita mo anong profession na, athlete ba sila, lawyer ba sila, model ba sila, so, ganon, may kita mo doon lahat ng background nila. So, basically, tinetest naman nila yun for semen analysis. May mga blood collection na ginagawa rin for sperm donor to check if talagang they can, donate quality sperm, diba? May bayad po siya. Yes, may bayad po yung mga sperm donor. Nag-range from 180,000 to 250,000 pesos. So, if you're gonna be doing this, kailangan talaga, you are financially ready kasi magastos talaga siya. So, on top dito sa IVF process, syempre, pag nanganak ka, another gastos na naman yun, diba? So, yun, you have to be very financially prepared. So, ayun guys. So, ayun, pag may mga questions kayo dyan, lagay nyo lang sa comment section. Sige, tanong nyo lang, try ko sagutin.